dun sa civil and military junta? You have any information about it po? Yeah, not only information kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. Were you invited to join po? Yes, na mag-join at saka maging part just in case. Ako naman, hindi naman ako Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Tandabundod PH channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video. At ito mga kababayan, na ito napakinggan ninyo ay itong interview o panandaliang interview dito kay Senator Ping Lacson mga kababayan tungkol dito sa kanyang mga natatanggap na imbitasyon na magkakaroon daw ng tawag nito mga kababayan ay military junta. Isang pag-aalsa ito mga kababayan laban sa gobyerno. May plano daw patalsikin natin ito. Pag-usapan natin mga kababayan. Si VP Sara tatanggalin. Plano nga bang tatanggalin mga kababayan? Ito yung pag-uusapan natin dito mga kababayan. Kasi ewan ko lang mga kababayan, mayroon talaga ibang grupo na gusto nila package. Kung gusto nilang bumaba si PBBM, gusto nila sabay daw si VP Sara. Hindi natin maintindihan mga kababayan bakit gusto nilang isali si VP Sara. Kasi daw may aligasyon din naman sa korupsyon mga kababayan si VP Sara. Yan yung sinasabi nila. Well, of course, ewan ko lang kung bakit hanggang ngayon mga kababayan hindi pa rin nila naintindihan yung ginawa ng mga kongresista laban kay VP Sara mga kababayan. Kahit ito na lumabas na ngayon yung katotohanan doon sa ginawa nila. Di ba? Klaro naman yan mga kababayan. Again, klarong-klaro dito kahit si Toby Chanko mga kababayan sinasabi na si VP Sara ay naging biktima ng panggagamit ng mga corrupt na opisyal sa House of Representatives mga kababayan. Bakit? Kasi of course si VP Sara ang pinakaunang nagbulgar dito sa kanilang kalokohan na ginagawa sa paggawa ng budget mga kababayan. At ito, pakinggan natin dito ang impormasyon mga kababayan na inilabas ni Ping Lacson dito tungkol sa planong pagpapabagsak dito or pagpapatanggal dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. At ito, patuloy natin. By the way, paki-like po and share ng videos natin. Then paki-subscribe din po ng ating channel. Ito, patuloy natin mga kababayan. Talagang as in dead ma. Kailan po ito nangyari, sir? Before the INC rally? Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Tapos, hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. So, kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated. Mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari na yun. Mukhang coordinated or orchestrated and calibrated. Retired police and military po ito, sir. Eto mga kababayan, hindi ko alam kung anong purpose dito ni Ping Lacson mga kababayan. Well, of course, unang-una, naintindihan na natin kung ano itong ginagawa ni Ping Lacson dito ha. Anong role dito ni Ping Lacson bilang senador sa administrasyon ni PBBM. Okay, naintindihan natin. Unang-una, nung pinalitan nila si Chis Escudero at si Marcoleta sa Senate President at Chairperson ng Blue Ribbon Committee. Pangalawa, siya nililigaw niya, inililihis niya yung hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Pangatlo, siya na mismo nagdidepensa dito, nagpoprotekta kay PBBM mga kababayan tungkol doon sa mga ibinulgar ni Zaldico. At ngayon naman dito mga kababayan, pinapalabas ni Ping Lacson, ito nga sabi natin, hindi natin alam kung sinasadya ito ni Ping or gusto lang niya, again,
ibaling doon sa mga Duterte supporters yung planong pag-aalsa dito. Pero again, punahin natin ito. Bakit? Kasi mamaya explain natin. Kasi tingnan ninyo ha, pinapalabas ni Ping dito mga kababayan na itong plano daw ay lumabas. Doon kung bago nag-umpisa or bago nagkaroon ng INC rally. Kasi nga mga kababayan, mayroong mga ibang grupo na nag-organisa din ng rally the same location at gusto ang panawagan nila ay resign BBM. Oh. Lumakas daw yun. Ayan, tingnan ninyo ha. Hindi naman, of course, hindi niya sasabihin na sila ang nagplano nito or nag-umpisa. Iya't sinasabi niya dito mga kababayan para yung mga nakikinig sa kanya ay iisipin na itong mga taong to, including the INC, ay posibleng sila yung nag-coordinate dito at nag-calibrate dito mga kababayan. Ayan yung nakikita ko. No, of course, para safe si Ping, of course, hindi sasabihin na yan ang klaro. Of course, para malinis pa rin siya mga kababayan. Pero, ayan, naiintindihan natin kung ano itong pinalalabas niya dito mga kababayan. Okay? So, ayan, mga kasunod-sunod, yung statement bago nag-ANC rally. Then, lumakas daw pagkatapos nagsalita or paglabas ng video ni Zaldico. Hindi niya lang alam kung pagkatapos ng statement ni Amy Marcos. So, ibig sabihin mga kababayan, yung grupo kasing lumakas ang panawagan ni Resign Marcos, lumakas at lalo silang nagdemand na resign PBBM kasi dahil sa mga statements nito. Okay, yet, pinipilit niya dito na meron ding grupo na gustong patalsikin or probably isa sa mga grupo dito ay gustong patalsikin si VP Sara mga kababayan. Later punahin natin ito ha. Bakit mukhang hindi kapani-paniwala itong sinasabi ni Ping Lacson dito mga kababayan? Na-explain natin. Ito, patuloy muna natin. Yeah. Oo. Sir, anong gusto mong mangyari? Bababain si BBM? Ganun ba? Hindi lang yun. Talagang reset. Meaning, pati some groups yung ibang groups kasi nagko-call sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession, hindi po pwede. So, civil military junta. Ba't hindi po kayo pumayag, sir? Unconstitutional eh. Hindi sa hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Kaya nga deadma. Kasi kung magre-reply kami, diskusyon pa eh. Gaano po kasama yung pwedeng idulot sa bansa? Masama kasi very, very few countries like yung sa Burkina Faso ba yan? Yun lang medyo successful kasi yung kapitan na nag-take over, maganda yung takbo kasi di Captain Traore. Yeah. Kasi maganda yung tension. He retained his salary as a captain, hindi siya nagbago ng rank, tapos naging super nationalistic, pinalay siya yung mga foreign investors na nag-explore ng nag-exploit actually ng kanilang natural resources. Yun. Pero very seldom na makarinig tayo ng military junta na maganda yung kinalabasan. And I don't think it will apply, meaning yung good results or output or outcome mangyayari rin. Can we say unstable ang government? Ngayon mga kababayan ha, ang target daw, pinatapos ko lang muna si Ping mga kababayan. Ang target daw ay again, reset, total government reset. Silbi, walang presidente, walang vice-presidente, military yung magro-rule mga kababayan. So, personally, ito nga, I think ilang beses na natin sinasabi kasi ito din yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano dito mga kababayan na kung ayaw ninyo sa presidente, ang konstitusyon magsasabi na yung vice-presidente talaga papalit. Ang problema, mukhang ayaw din nila sa vice-presidente si VP Sara, edi kaya challenge na lang na snap election. Ang problema, ayaw din nila mga kababayan. Kasi mukhang alam din nila na ang mananalo pa rin ay si VP Sara pa rin.
Pero again, yan yung suggestion. Dati pa. Yet, ayaw nila. Pero ito mga kababayan, ibang grupo gusto nito total reset, which is most likely ganun din naman mga kababayan. Ang problema lang dito, military yung magdadala, mangungulo. Ang problema nga, hindi natin alam kung ano ang nasa likod or sino ang nasa likod sa mga nagtutulak nito. Ayun nga, kinatatakutan ni Ping, ito, unconstitutional, hindi daw maganda or magkakaroon ng magandang resulta kung sakaling mayroong mangyaring ganito. Okay? Well, ito, patuloy natin si Ping mga kababayan. Because of this, may mga nagbabanta po ng Hindi military. naman unstable, kundi sinasamantala nila yung perception nila na unstable yung government. Kaya nga sabi ko, mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC rally? Ito, mga ang kababayan, intention was to march to Malacanang. Hindi lang pinayagan ng INC na pinalis nila yung mga BBM design, di ba? Iba naman yon. Yung orchestrated kasama yung paglabas ni Zaldico. Yeah, yun ang analysis ko. That's my own analysis. Hindi ko sinasabing yun ang hard fact. Ano. Yun ang, kasi series eh. Parang yung pulo, parang yung pag-percolate, parang minamaximize para talaga magalit yung mga tao. Sorry sir, orchestrated by who? Ha? Sino po nag-orchestrate? Yung mga groups na interested, mga partisan. Overthrow the government. Yeah, meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Yung message sa inyo, sir, invitation. Ito mga kababayan, ayan, malina na ha. May kang hindi natin maintindihan si Ping dito mga kababayan. Bakit? Unang-una, tinitake advantage daw yung galit ng mga tao kasi tungkol dito sa mga ibinulgar ni Zaldico kasi kasali daw yung inilabas na informasyon o expose ni Zaldico mga kababayan dito sa may mga connection sa mga pangyayari leading towards the INC rally mga kababayan. At yun na nga, ang unang-unang grupong pinuna dito ni Ping Lacson ay yung mga Marcos resign mga kababayan. Ang problema, meron din ibang grupo. Marcos and Duterte resign. Ang problema, hindi niya pinuna. Ang tinignan lang niya yung Marcos resign. Kung titignan natin dito mga kababayan, ito nanawagang Marcos resign only. Ang gap ng grupong ito na ang papalit na vice presidente ay yung vice presidente na si Sara Duterte mga kababayan. So ibig sabihin, ang dinidiman lang nila ay yung isang tao lamang, isang posisyon lamang, walang total reset. Yet, pinapalabas dito sa interview ni Ping Lacson mga kababayan na mukhang itong mga grupong to ay sila din yung gustong i-reset mga kababayan. Di ba? Medyo hindi natin maintindihan, medyo malabo itong anong tawag natin dito? Pagtuturo. Sabihin na lang natin ganyan mga kababayan. Pagtuturo dito kasi tinuro dito ni Ping Lacson yung mga grupong nanawagang mag-resign si PBBM. Yet hindi niya pinuna mga kababayan, meron ding ibang grupo na gusto Marcos Duterte resign. Di ba? Hindi ba kaya itong grupong po, itong nanawagang Marcos Duterte resign, ito yung mga nasa likod nito, mga kababayan. Kasi sila yung ayaw ng vice presidente ang papalit dito sa presidente. Sila yung ayaw ng succession eh. Diba yan yung nasa konstitusyon eh. Pag wala ng presidente mag-resign, yung vice presidente, unfortunately, ayaw nila yung vice presidente. Yet, para maipasok yung kandidatong gusto nila, gusto nila ng total reset, mga kababayan. Unfortunately, pinapalabas dito ni Ping Lacson na ang nananawagan dito, hindi lang niya binanggit, pero klarong-klaro dito mga kababayan, ang gusto daw ng total reset dito ay yung mga retired na
AFP personnel na sumali doon sa INC rally na nanawagan ng Marcos resign. Again tanong natin, kung gusto nila ng reset sa government, bakit Marcos resign lang yung panawagan nila, di ba? Pinagmumukha tayong tanga ni Ping Lacson, mga kababayan. Kasi kung gusto talaga, kung sino yung gustong na i-reset yung government, most likely sila yung mga taong nananawagan na Marcos Duterte resign. Which is most likely mangyayari ngayong November 30, mga kababayan. Sinasabi lang nila na nananawagan ng accountability, transparency. Of course, sinusuportahan natin yan, mga kababayan. Katulad ng ANC, kung yan lang yung pananawagan. Pero kung mananawagan ka na, Marcos Duterte resign, reasonable. Bakit? Alam mo naman yung binabato nila kay VP Sara, produkto yun na protection nila para hindi sila mabuking kasi binuking sila ni VP Sara, mga kababayan. Yan yung klarong-klaro dito. Ito mga kababayan, booking natin dito si Ping Lacson. Instead na sinasabi niya dito na tinitrigger niya itong galit ng ibang tao, dito naman sa kanyang pahayag, mga kababayan, niloloko niya naman yung taong bayan. Di ba? Gusto niyang sumang-ayon dito sa kung anong plano dito, mga kababayan. Fortunately, yan yung nakikita natin dito, ha? Fortunately. Anyway, comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito. So, dito lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. Then, paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.